Sa isang tahimik na baryo sa Quezon, may isang misteryo na bumabalot sa pamilya ni Carla. Mga kamag-anak na nawawala ng walang bakas at isang aswang na kumakanta ng lullaby sa dilim ng gabi. Sa kanyang pagbabalik sa probinsya para sa libing ng kanyang lola, nadiskubre ni Carla ang mga lihim na dokumento at mga kwento ng kababalaghan na nagpasimula ng kanyang takot. Sa gitna ng mga larawan at alahas, isang boses na kumakanta ang umalingaw-ngaw sa labas ng bahay, nagdadala ng pangamba at pag-aalala. Paano haharapin ni Carla ang mga anino ng nakaraan at ang banta ng aswang na patuloy na nagmamasid? Ako po si Carla. May gusto lang sana akong i-share sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maaawa sa akin. Pero ito po ang nangyari sa akin noong 2016. Galing po ako sa Maynila. Doon ako nagtatrabaho. Doon din ako nakatira. Doon na rin ako nag-aral sa kolehiyo. Pero ang pamilya ko ay nasa probinsya, sa Quezon. Doon ako lumaki. Doon ako nag-aral ng elementarya at high school. Doon din nakalibing ang mga ninuno namin. Noong 2016, namatay ang lola ko. Siya na lang yung natitirang lolo o lola namin sa pamilya. Yung mga magulang kasi ng tatay ko ay matagal nang namatay. Yung lolo naman ay na-stroke noong 2010. Si lola naman ay inatake sa puso. Nagpaalam ako sa trabaho at umuwi sa amin para makiramay. Pagkatapos ng libing ay nagpaiwan ako sa bahay ng lola ko. Sabi ko, ako na lang yung mag-aayos ng mga gamit niya. Yung mga tita at tito ko kasi ay may mga trabaho rin. Yung iba naman ay may mga negosyo na hindi pwedeng iwan. Sabi ko, ako na lang yung maglilinis ng bahay. Ako na rin yung mag-aayos ng mga dokumento ni Lola. May mga gamit din kasi si Lola na gusto kong iuwi sa Maynila. Yung mga damit niya at mga alahas. Ako yung paboritong apo ni Lola. Kaya alam kong hindi magagalit yung mga pinsan ko kung sakaling iuwi ko yung mga gamit ni Lola. Habang naglilinis ako sa bahay ni Lola, ay nakahanap ako ng mga lumang larawan. Yung iba sobrang luma na. Halos hindi ko na makilala yung mga tao sa litrato. Pero may mga pictures din na hindi naman ganun kaluma. Nakilala ko pa yung mga tiyuhin at tiyahin ko. Nakita ko rin yung tatay ko. Ang dami kong nakitang larawan. Karamihan ay mga family pictures. Tapos, may nakita akong dokumento. Nakalagay sa isang envelope. Nung binuksan ko, puro death certificates. Nagtaka ako kung bakit tinago ni Lola yung mga death certificates na yon. Parang may itinatagong lihim ang pamilya namin na hindi ko alam. Hindi ko rin kilala yung mga taong nakalista doon. Puro mga kamag-anak daw namin. Mga pinsan ni Lola, mga pamangkin, mga pinsan ni tatay at ng mga tito at tita ko. Ang nakapagtataka, halos lahat sila ay namatay nang hindi pa umaabot ng 30 anyos. Yung iba nga ay mga bata pa lang. May mga nawawala at hindi na natagpuan. May mga nalunod, may mga naaksidente, may mga nagkasakit. Pero yung pinaka-common sa lahat ng yun ay yung mga nawawala. Karamihan sa mga kamag-anak namin na yun ay basta na lang nawala. Hindi na natagpuan, nakakakilabot. Hindi ko alam na may ganun palang misteryo sa pamilya namin. Nung buhay pa si Lola, madalas siyang magkwento sa akin kapag natutulog ako sa kanila. Ang sabi niya, kapag daw may narinig akong kumakanta ng lullaby sa labas ng bahay, wag daw akong lalabas. Wag ko raw bubuksan ang mga bintana. Wag ko raw titingnan kung sino yung kumakanta. Wag ko raw papansinin kahit anong mangyari. Ang sabi niya, aswang daw yung kumakanta. Nagtataka naman ako noon kung bakit aswang ang kumakanta ng lullaby. Hindi ba dapat ay naglalaway sa labas ng bahay? Sa isip ko, baka kwento lang yun ni Lola para takutin kami. Pero hindi ko na tinanong si Lola dahil natatakot ako. Habang naglilinis ako, ay may nakita akong lumang larawan. Nakaupo sa isang silya yung lolo ko. Tapos sa likod niya ay nakatayo yung tatay ko at yung dalawang kapatid niyang lalaki. Nung tiningnan ko yung likuran nila,
ay may nakita akong nakatayo na isang figura. Hindi siya tao, hindi siya hayop. Basta, hindi ko maipaliwanag kung ano yung nakuhanan sa likod nila. Pero nakakatakot yung itsura. Nung gabing yon, natulog ako sa kwarto ni Lola. Ako lang mag-isa yung natira sa bahay. Yung mga kamag-anak ko kasi ay umuwi na sa mga bahay nila. Hindi naman ako natatakot na mag-isa. Kasi sanay naman ako na mag-isa sa bahay. Kahit pa sa bahay ni Lola ay madalas ako matulog mag-isa. Pero nung gabing yon, sobrang tahimik ng paligid. Parang ang bigat ng hangin. Tapos may narinig akong kumakanta sa labas. Lullaby. Yung boses parang lumulutang sa hangin, nakakapangilabot. Naalala ko yung sabi ni Lola na wag kong papansinin yun. Kaya tinakpan ko ng unan yung tenga ko. Pero rinig na rinig ko pa rin yung boses na kumakanta. Babae yung boses, maganda yung boses niya. Nakakaantok. Pero naalala ko yung sabi ni Lola na aswang yun. Kaya hindi ko pinansin, kinabukasan naglinis ulit ako. Nasa likod ng bahay yung mga gamit ni Lola. May nakita akong kahon sa ilalim ng lababo. Pagbukas ko, may mga anting-anting. Tapos may journal si Lola. Binasa ko yung journal. Ang sabi niya, kapag daw may narinig akong kumakanta ng lullaby sa labas ng bahay, huwag ko raw papansinin. Magdasal lang daw ako ng Our Father ng 3 beses. Tapos ay sabihin ko raw yung mga katagang ito. Sa ngalan ni Jesus ay lumayas ka sa harapan ko. Hindi ako natatakot sa iyo dahil hindi ka naman totoo. Yun daw yung sasabihin ko. Tapos ay magdasal ulit ng Our Father ng 3 beses. Sa susunod na gabi, may narinig na naman akong kumakanta sa labas. Pero hindi ko pinansin kahit na sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nagdasal ako ng Our Father ng 3 beses, nanginginig pa yung boses ko sa takot. Tapos sinabi ko yung mga kataga na nasa journal ni Lola. Tapos nagdasal ulit ako. Kinabukasan may narinig akong umiiyak sa kapitbahay. Nung tanungin ko kung ano yung nangyari, ay nalaman ko na may namatay na aso sa kanila. Paglabas ko ng gate, ay nakita ko yung aso nila na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Wala na yung tiyan. Parang kinain yung laman loob. Na alala ko yung kumakanta ng lullaby, yung aswang. Nagdasal ako para sa aso. Nung huling gabi ko sa bahay ni Lola, ay narinig ko na naman yung kumakanta ng lullaby. Pero hindi na ako natakot. Nagdasal ako. Sinabi ko yung mga kataga na nasa journal ni Lola. Nagdasal ulit ako. Pero hindi pa rin nawawala yung boses. Kumakanta pa rin. Tapos may narinig akong kaluskos sa bubong. Parang may naglalakad doon. Tumayo ako, kumuha ako ng anting-anting sa kahon ni Lola. Tapos lumabas ako ng kwarto. Nakita ko yung kisame. May bumabakat na paa, parang may nakatayo sa bubong. Tapos narinig ko yung pag-atake. May narinig akong naglalaway sa bubong. Tumakbo ako palabas ng bahay. Nakita ko yung nilalang sa bubong. Parang paniki na sobrang laki. Pero yung mukha niya, parang tao na hindi maipaliwanag. Nakakatakot talaga, parang bangungot na nagkatotoo. Sabi ko, sa ngalan ni Jesus ay lumayas ka sa harapan ko. Hindi ako natatakot sa iyo dahil hindi ka naman totoo. Sabay-saboy ng asin sa kanya. Sumigaw siya, parang nasusunog yung balat niya. Umuusok pa nga. Tapos biglang lumipad palayo, parang natakot din siya. Tumakbo ako sa bahay ng kapitbahay. Sabi ko, may aswang sa bubong. Pinasok nila yung bahay pero wala silang nakita. Kinabukasan, dumating yung tito ko. Sabi ko, pabendisyonan niya yung bahay. Pari kasi yung tito ko. Pabendisyonan daw ba? Sabi ko, oo, pabendisyonan niya yung buong bahay. Ginawa naman ni tito. Pero ako, natatakot pa rin. Kasi alam kong babalik yung aswang na yon. Sa ngayon ako pa rin yung nakatira sa bahay ni Lola. Wala kasing gustong tumira dito. Takot sila sa multo ni Lola.
Ako naman, hindi ako natatakot kay Lola. Natatakot ako sa aswang na yon. Dahil kahit na anong gawin ko, ay naririnig ko pa rin yung kumakanta ng lullaby sa labas ng bahay. Hindi ko na lang pinapansin. Pero alam kong naghihintay lang yun ng pagkakataon na atakihin ako. Kahit na anong gawin ko, parang lagi siyang nasa paligid, nagmamasid, naghihintay ng tamang oras, nakakapagod, pero kailangan kong maging matatag. Yung kaluskos sa bubong, naririnig ko pa rin. Yung paglalaway, naririnig ko pa rin. Pero hindi ko na lang pinapansin dahil alam kong naghihintay lang yon na matakot ako para makahanap siya ng butas para atakihin ako. Pero hindi ako natatakot, hindi ako natatakot, hindi ako natatakot. Sa ngalan ni Jesus ay lumayas ka sa harapan ko. Hindi ako natatakot sa iyo dahil hindi ka naman totoo, hindi ka naman totoo. Ang kwento ni Carla ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng panganib sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi baka may kumakanta sa labas ng inyong bintana.